Ngayon ay pupunta tayo sa UK. Ilalabas ngayong araw ang ikalawang batch ng dokumento kaugnay sa pagtatalaga kay Lord Mandelson bilang ambassador sa US. Kasabay ito ng paglabas ng bagong revelasyon sa koneksyon at relasyon niya kay Jeffrey Epstein, ang yumaong na hatulang sex trafficker. Pumupunta na tayo ngayon sa London at makakasama natin si Jonathan Sachardochi, correspondent ng I24 News English para sa karagdagang detalye tungkol dito. Malaking issue ito na nangyayari sa UK. Ipaliwanag kung ano ang naiulat na ginawa niya at ang kaugnayan niya kay Epstein. Isa ito sa pinakamalalaking political scandal sa UK nitong mga taon na lubang sumisira sa pamahalaan ni punong ministro Keir Starmer. Itinalaga si Peter Mandelson, veterano ng Labour at dating EU Commissioner, bilang UK Ambassador sa Washington. Napilitan siyang magbitiw ng mabunyag ang matagal na pagkakaibigan niya kay Jeffrey Epstein. Tinawag ni Mandelson ang relasyon na malaking pagkakamali. Patuloy siyang nakipag-ugnayan kay Epstein kahit nahatulan ito noong 2008 dahil sa mga kasong sexual at lumabas din ang kanilang ugnayang pinansyal. Mariin niyang itinatanggi ang anumang mali pero iniimbestigahan siya ng Metropolitan Police para sa posibleng pag-abuso sa pampublikong tungkulin, isang mabigat na paratang laban sa kanya. Nangyari dito ang malaking paglalabas ng mga file kabilang ang personal na WhatsApp chats mula sa teleponyo ni Mandelson na posibleng magdulot ng kahihiyan hindi lang kay punong ministro at Mandelson kundi pati sa marami pang iba gaya ni Wes Streeting na sinusubukang hamunin si Keir Starmer para sa pamumuno ng Labour Party at ng bansa. Kilala siyang nagturing kay Mandelson bilang mentor habang umaangat siya sa politika. At si Mandelson ay naging parang isang kingmaker sa kasaysayan, sa kamakailang kasaysayan ng Labour Party. Kaya posibleng nakakahiya rin ang ilan sa mga mensaheng iyon. Kaya rin, alam mo, baka may kaugnayan siya kay Epstein. Sa tingin ko, kaya nating pagdugtungin ng mga piraso. Malinaw na alegasyon pa lang ito. Pero may paniniwala ba na ang dating Prinsipe Andrew at siya ay magkasama sa Epstein Island o sa iba pang lugar? Sa totoo lang, dapat mo ring banggitin na si Lord Mandelson ay isang bakla. Kaya malabong may kinalaman siya sa mga kabataang babae na pinasok ni Epstein sa human trafficking. Pero kahit alam niya ang mga krimen ni Epstein, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanilang pagkakaibigan na naging malaking problema. At alam ni Keir Starmer ang tungkol dito at alam din niya ang iba't ibang bahagi ng vetting na pinagdaanan ni Mandelson. At sa kabila ng lahat, siya pa rin ang itinalagang embahador, ang pinakasensitibong diplomatikong posisyon. Ipinilit pa rin ng punong ministro na siya'y italaga kahit malinaw na bumagsak siya sa security vetting. At pagdating naman sa Royal Family, noong Marso 2026 ang bagong inilabas na mga file ng US Justice Department tungkol kay Epstein ay naglalaman ng unang kilalang litrato ni na Peter Mandelson kasama ang dating Prinsipe Andrew na ngayon ay kilala bilang Andrew Mountbatten sa Windsor at si Jeffrey Epstein na magkasama. Pinaniniwalaang ang litrato ay kuha noong 1900 at 1999 hanggang 2000 sa Martha's Vineyard. Tampok ang tatlong lalaking nakaupo sa mesa na naka-bathrobe. Lalong tumindi ang pagsusuri sa magkakapatong na elite na social circle sa Britanya at Amerika na matagal nang napasok ni Epstein. Alam mo, humihina ang reputasyon ni Starmer dahil sa mga panawagan ng pagbibitiw, lalo na sa paghawak niya sa karahasan laban sa komunidad ng mga Hudyo at mga investigasyon. Bakit mo sa tingin, ipipilit pa rin niyang italaga siya? Dayong alam naman natin, may iba pang kandidato na kayang gawin ng trabaho. Sa totoo lang, si Starmer ay humaharap sa matinding batikos at may ilan na nananawagan na siya ay magbitiw na pinalala pa ng mga Mandelson files na ito. Pero sa pangkalahatan din, gaya ng sinabi mo, hindi talaga siya popular na punong ministro at hindi pa siya naging popular mula nang manalo siya sa pwesto na medyo kakaiba. Talagang nanalo lang siya dahil siya ang alternatibo sa mga conservative na 14 na taon nang nasa pwesto. Ngunit agad na dismaya ang mga botante at marami sa kanyang partido pagkaupo pa lang niya bilang punong ministro. May mga nananawagan na ng pagbibitiw dahil ipinakita ng mga dokumento na alam ng mga ministro at opisyal ang koneksyon ni Mandelson kay Epstein at mga pananib sa reputasyon, pero itinalaga pa rin siya. Mabilis pa rin itong itinulak at marami ang naniniwalang dahil ito sa palakasan.
Si Mandelson, matagal ng taong loob ng Labour at mentor ng ilang matataas na opisyal. Tinawag ni Starmer itong maling paghusga at sinabing hindi siya lubusang nabigyan ng paliwanag tungkol sa mga panganib. Inulit niyang hindi niya talaga alam. Maaga pang sabihing matatapos ang kanyang pamumuno, pero 2020 pa lang siya naging punong ministro. Sige, tayo ay.